Hello to all of you. You're all welcome to My Cucina. Every recipe that you see here in My Cucina is really a special recipe. Pero today, it's extra special dahil birthday dinner ito ng aking pinakamamahal na tatay. Meron talaga kaming option na lumabas as a family. Kaya lang we decided that for tonight, we will just do it in the house because wala yung nag-iisa naming anak. So we'd rather that if you're going to eat out, kasama siya. Mas makakatipid ako ng malaki kung lulutuin ko dito sa bahay. Ang gagawin ko dito ngayon ay isang steak. Totoong steak kasi alam ko nung nakaraang episodes, nagluto ako ng pork steak. Pero this is it, pancit, the real one. Taran! Prime rib steak ito. Kung ito orderin ninyo sa isang restaurant, mahina siguro ang 3,000, 4,000 at dun sa super high-end, maabot nun ng 10 hanggang 12, minsan 15,000. Alam ba ninyo kung magkano ang bili ko dito? Nabili ko to ng 500 pesos lang ito. Plus of course, para to complete the romantic feeling of a date, ay gagawa din tayo ng salad at yung ating potato gratin. Para din siyang an alternative to mashed potatoes na madalas na natin nakikita. This is a gratin, Frenchy. In-arrange ito ng layered na parang lasagna. Na kung tawagin, ang lasagna dito sa bahay, hindi lasagna. Ang tawag nito ng ating angel sa kitchen ay Lazada. Okay. What we need is i-bake natin ito. Kung meron kayong ganitong lalagyan, i-spray ko lang ito ng ating oil spray. Kung wala kayong ganito, pwede din naman kayo gumamit ng butter na ibabrush ninyo. Ang ano lang naman nito is para hindi dumikit. Hindi naman makaka-affect masyado sa taste. So, ito ang ating potatoes na hiniwa natin. Manipis na parang gumagawa ka ng potato chips. Ngayon, kung gusto nyo mas makapal at nahirapan kayo, okay din yun. Pwede kayo magpatulong sa inyong anak. Okay? Maglalagay lang kayo ng per layer. Huwag na natin masyadong ayusin. Tutal, pare-pareho din naman tong madudurog sa ating tiyan. Tulad ng Lazada, lalagyan natin siya ng pepper at saka ng salt. Tapos, lalagyan natin ng onions. Whatever onions. Ibe-bake natin ito, kaya hindi masyadong malalasahan yung ayaw natin sa onions, yung medyo matapang. At lalagyan natin ngayon ng ating cream. Para na tayo gumagawa ng Lazada. Lalagyan natin ng cheese. Paulit-ulit lang natin to gagawin. Layered, kumbaga. Uulitin natin ang ating layer of potatoes. Tapos, potato na naman. So, pwede kayo magpatulong sa mga bata. Enjoy na enjoy sila pag ginagawa ito eh. Pagdating ng pagkain, naku, mag-uunahan mga yan kasi sila ang nag-prepare. So, itong potato gratin, putok na putok ito palagi sa family parties namin because it's just so delicious. Quite fattening but delicious. And, of course, our onions. And, of course, our cream and our cheese. And we're doing the last layer. Dito natin talaga itotodo yung ating cheese para maganda pag binake natin siya golden brown. Para siyang lasagna o Lazada. Okay, bonggang-bongga. Siyempre, hindi alam ni tatay na nagluluto ako, di ba? Cream.
pala, ubusin na natin tong ating cream para bonggang-bongga bago natin ubusin yung ating cheese. Kung tatanungin ninyo kung anong klaseng cheese ginamit ko, ordinary cheese. So anyway, as for the cream, all-purpose cream will do the trick. Ibe-bake natin ito for something like 30 to 45 minutes. Depende kasi yung baking time sa thickness ng inyong potato at saka sa number of layers na ginawa ninyo. With this, I guess it will be something like mga 40 minutes at mga 180 degrees Celsius. Kumuha kayo ng toothpick, ibaon ninyo ng ganito. Pag tumagos siya, luto na yon. Pag medyo may laban ng konti, matigas pa yung patatas. Dapat yung talagang shook, ganon. Okay? So, ibibake na natin siya. At syempre, para balance na ng ating meals, gagawa tayo ngayon ng simpleng salad lang. We have Lola Rosa, wala kasing romaine, iba-ibang namang klaseng dahon, kung ano pa man. Malinis ang kamay. Okay, so lettuce. Maglalagay tayo ng tinatawag na arugula, na ang tawag ng aking kitchen angel ay Gorilla, 'di ba? Arugula, Gorilla ang tawag niya. Itong arugulang to, hindi lahat ng tao gusto to kasi medyo may pagka-peppery. Ang sarap na, gusto ko. May peppery taste siya na ano. These are mint leaves para refreshing sa panlasa. Ang secret to a good salad is yung layering ng flavor. So in terms of yung leaves, medyo magdadagdag tayo ng iba-ibang flavors. So, ang mint, masarap na masarap. May pagka-freshness ang kanyang lasa. And of course, para sa ating vitamin C, of course, we will have our tomatoes. Okay? Ako kasi gusto ko ng sibuyas sa aking salad. So, maglalagay ako ng kaunti lang kasi hindi lahat ng tao gusto nito. Gusto ko may bite ng konti. Wala lang akong walnuts ngayon, but usually I put some nuts para merong flavor na, alam mo yung, hindi man flavor, kung hindi merong texture na crunchy. Mabuti pa, ipasok muna natin ito sa ating ref para crisp pa din ang ating leaves habang ginagawa natin ang ating dressing. And now for our salad dressing. Ang base ko dito yogurt because I really love yogurt. Ang classic yogurt dressing ay yogurt, lemon, salt, and a little garlic and olive oil. What I'm doing right now is yogurt blue cheese dressing. You can substitute some other cheese for this. Cream cheese, pwede. Pero I really love blue cheese dressing. We are going to make our dressing. Some yogurt. Pinupuro to ng anak ko. Tama-tama. Pagdating niya bukas, ubusin ko na. Ang bida natin dito would be our blue cheese. Ang sarap-sarap nito, but kasi kung matapang siya, minsan ayaw ng mga tao. Minimix lang natin siya. And then, with a little bit of salt. Yan. Ngayon, depende kung gaano katapang ang gusto ninyo. Kung gusto nyo mangibabaw ang blue cheese o mangibabaw ang yogurt, paunti-unti. You can also add garlic to this, but this time, I'm not doing that kasi gusto kong mangibabaw ang blue cheese because my daughter really likes blue cheese. Mukha lang talaga siyang fattening because of the ingredients, pero hindi kami palasa kung kumain. Alam mo yun, yung meron din kaming pigil ng konti because we know it's bad for us. Perfect! And now for our main event, our prime rib na nakuha ko for 500 pesos only. Kailangan dito very, very, very hot pan. Okay? We will season it with salt and pepper only. Okay, umaaso na galit na yung ating pan, kaya kailangan tayo ay magmadali na.
When cooking steak, it is important na wag natin siyang gagalawin. Hayaan natin siya para maganda yung pagkakaluto niya. Meron siyang sunog-sunog ng konti. Okay? So in the meantime, let's do a dance number. We're ready to flip. Merong hindi tinamaan ng ating pan kasi may bone siya. So, hahabulin na lang natin later. Pag ang steak ninyo, mga ganito lang, mga 4 minutes on each side. Siyempre, the thicker the steak, the longer it takes para maluto. Yung iba nga, yung mga tomahawk, pagkatapos may i-sear na ganito, pinapasok mo pa yan sa oven para maluto yung loob. Again, the length of time will depend on the thickness of the steak at kung anong klaseng steak ang gusto ninyo. Medium rare ba o well done? Personally, ako gusto ko medium rare kasi medyo malambot pa yon. Lagyan natin ng kaunting bawang. And of course, para maging mas creamy, we will put some butter. Transfer na natin. Okay. There you have it. Our potato gratin. Toothpick. Tumagos. 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 Nam 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 nam. Dito lang sa dulo. Perfect! You let this rest for 5 minutes, bago ninyong galawin. Nakapag-rest na ito. So, ito, may buto yata ito. Ayan. Medium rare. Nasa hotel ba ako? Ang sarap. Perfect! And of course, our salad. Tikman natin. At ito, kinain namin ni Tatay at nag-date kami sa isang mamahaling restaurant. Yung ganito karami mukha siyang mamahalin pero nakatipid pa rin tayo. Para mas maganda, lagyan natin ng arte-arte. Alam mo itong mga berde-berdeng ito? Nagmumukhang mamahalin. And there you have it, ang aking surprise dinner for Tatay's birthday. Actually, hindi niya alam ito, kaya kailangan ko nang mag-ayos dahil syempre dapat maganda ako pagdating niya. Tiyak na tiyak ako na mas lalo niya akong mamahalin pag ito ay inihain ko sa kanya. Kung gusto niyo pong tumulad, mangyari na ipagkalat sa buong bayan na meron tayong kusina na kung saan lahat kaya nating gawin as long as we are creative. Ikaw, ako, sila tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit wala masyadong dato. Mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment down below. Sumulat kayo sa akin. So till next time, maliligo na ako. Kasi dadating na si Tatay. And I'll see you all again next week for another nice edition of our Kusina. Okay? Bye! Pack up! My helmet, baby!